Isang mapagpalang Martes ng umaga, mga kapatid ko kay Kristo. Inaanyayahan ko ang bawat isa na makinig, sumama sa ating pagninilay sa mensahe ng Panginoon sa pamagitan ng programang The Solid Rock Morning Devotion. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay, makikita natin ang tunay na katatagan kay Kristo Jesus, ang ating matibay na pundasyon. Halina't buksan natin ang ating puso at isipan at hayaan natin ang mensaheng ito ang magbigay sa atin ng pag-asa, lakas at panibagong pananampalataya. Makinig tayo at maranasan ang kapayapaang nagmumula sa Panginoong Hesukristo. Samahan niyo ako sa pananalangin. Ito'y panalangin para sa mga may karamdaman. Aming mapagmahal na Diyos, lumalapit kami sa iyo ngayong umaga upang idulog ang aming mga kapatid, kababayan na may karamdaman. Ikaw ang dakilang manggagamot, ang Panginoong Diyos na nagbibigay ng kagalingan, lakas at pag-asa sa mga nanghihina. Panginoong Hesus, hinihiling namin na iyong hipuin ang kanyang katawan at alisin ang anumang sakit at karamdaman at panghihina. Bigyan mo siya ng kagalingan ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Palakasin mo ang bawat bahagi ng kanyang katawan at ibalik ang sigla at lakas na kanyang kailangan sa araw-araw. Bigyan mo rin po siya ng kapayapaan sa isip at puso. Sa gitna ng pag-alala at takot, naway maramdaman niya ang iyong presensya at pag-aaruga. Palitan mo ang kanyang pangamba ng pananampalataya at pag-asa. Basbasan mo rin ng mga doktor, mga nurse at lahat ng nangangalaga sa kanya. Bigyan mo sila ng karunungan at kakayahan upang maging instrumento ng kagalingan. Panginoong Hesus, kung may mga sandaling siya ay nanghihina, ikaw ang maging lakas niya. Kung siya ay nalulungkot, ikaw ang naging aliw niya. Kung siya ay napapagod, ikaw ang maging pahinga niya. Nagtitiwala kami sa iyong pag-ibig at kapangyarihan. Anuman ang kalagayan, alam naming ikaw ay kasama. At hindi mo siya pababayaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga uli, mga kaibigan, mga kapatid ko kay Kristo. Ang ating pong pagbubulayan ngayong umaga, Martes ng umaga, ay matatagpuan sa Efeso, Kabanata 2, talatang 8 hanggang 9. Ito po sa magandang balita, Biblia. Ito ang sinasabi. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa iyong sarili. Hindi ito bunga ng iyong mga gawa. Kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Pinagpala na to po tayo
sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Mga kaibigan, mga kapatid ko kay Kristo, ang Efeso, ipinapakita ng talatang ito na ang kaligtasan ay hindi isang bagay na kayang bilhin, paghirapan, o pagbayaran ng tao. Hindi ito gantimpala para sa mabubuting gawa, relihiyosong pagsisikap, o personal na kabanalan. Ang kaligtasan, mga kaibigan, mga kapatid, ay isang regalo ng Diyos, na ibinigbigay niya dahil sa kanyang dakilang pag-ibig at biyaya. No? So, ang biyaya, mga kaibigan, mga kapatid, ay nangangahulugang hindi natin karapat-dapat. Ngunit, ibinibigay pa rin ng Diyos. Bilang tao, tayong lahat, no? Tayong lahat ay nagkasala at nagkulang sa harapan ng Diyos. Walang sino man, kahit isa sa atin, mga kapatid, mga kaibigan, ang perpekto at walang kasalanan, no? Walang sapat na kabutihan upang mailigtas ang sarili. Ngunit sa halip na tayo ay pabayaan, mga kaibigan, ibinigay ng Diyos si Jesucristo upang tubusin tayo mula sa kasalanan. Sinasabi rin sa talata na tayo ay naliligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin, mga kapatid, mga kaibigan o kay Kristo, kailangan nating manampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang pananampalataya ay hindi simpleng paniniwala lamang sa isip, kundi isang pagtitiwala ng buong puso sa ginawa ni Kristo doon sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay. Mga kaibigan, mga kapatid, mahalagang maunawaan natin na hindi laban ang mabubuting gawa sa pananampalataya. Hindi laban, no? Ang mabubuting gawa sa pananampalataya. Ang mabubuting gawa, mga kaibigan, ay hindi daan tungo sa kaligtasan. Tandaan natin yan. Ang mabubuting gawa ay hindi daan tungo sa kaligtasan, kundi ito ay bunga, no? Bunga ng kaligtasang tinanggap na natin. So, ang mabubuting gawa ay isang bunga. Dahil tayo ay nailigtas na. Di ba? Kapag ang isang tao ay tunay na nakaranas ng biyaya ng Diyos, ang kanyang buhay ay nagbabago at kusang lumalabas ang kabutihan, pag-ibig, paglilingkod at pagsunod sa Diyos. Sinasabi rin ng talata, mga kapatid, mga kaibigan, na ito ay upang walang sinuman ang magmapuri. No? Walang sinuman ang magmapuri. Walang tao ang maaaring magsabi na naligtas ako dahil mas mabuti ako kaysa iba. Kinukumpara ba yung kanyang sarili sa iba? No. Kasi sa harapan ng Diyos, pantay-pantay tayong nangangailangan ng kanyang awa. Kaya ang lahat ng papuri at karangalan ay sa Diyos lamang. Sa panahon ngayon, mga kapatid, mga kaibigan ko kay Kristo, maraming tao ang pagod sa kakasubok na patunayan ng kanilang sarili sa lipunan, sa pamilya,
at maging sa ating mga iglesia, ating relihiyon. Ngunit, mga kaibigan, mga kapatid, ang mensahe ng Efeso 2, talatang 8 hanggang 9, ay nagbibigay ginhawa. Hindi natin kailangang paghirapan ang pag-ibig ng Diyos. Tinanggap na niya tayo sa pamagitan ni Kristo. Sa huli, mga kapatid, mga kaibigan, ang Efeso 2:8 ay paalala na ang kaligtasan ay bunga ng biyaya ng Diyos. Yan, ha? Tandaan natin yan. Ang kaligtasan ay bunga ng biyaya ng Diyos. Tinatanggap sa pamagitan ng pananampalataya at nagdudulot ng bagong buhay. Ito ay paanyaya sa atin, sa bawat isa, na tayo'y lumapit kay Jesus ng may pagpakumbaba, pasasalamat at buong pagtitiwala. Ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay makakatanggap ng kapatawaran, pag-asa at buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Diyos, lumalapit kami sa iyo na may pusong mapagpasalamat dahil sa iyong dakilang biyaya. Salamat po sapagkat ayon sa iyong salita, kami ay naligtas hindi dahil sa aming sariling gawa, kundi dahil sa iyong pag-ibig at awa sa pamagitan ni Hesukristo. Panginoong Diyos, inaamin namin na wala kaming maipagmamalaki sa harapan mo. Kami ay nagkulang, nagkamali at nagkasala. Ngunit salamat sapagkat hindi mo kami hinaatulan ayon sa aming mga pagkukulang, kundi inabot mo kami ng iyong biyaya at kapatawaran. Tulungan mo po kaming magkaroon ng tunay na pananampalataya kay Jesus. Turuan mo kaming magtiwala sa Kanya sa bawat araw ng aming buhay. Kapag kami ay pinanghihinaan ng loob, ipaalala mo na ang iyong kaligtasan ay kaloob at hindi kailanman mababawi ng aming kahinaan. Panginoong Hesus, alisin mo po sa aming puso ang pagmamataas at ang pagnanais ng masa lamang sa sariling lakas. Sa halip, turuan mo kaming mamuhay ng may pagpapakumbaba, pasasalamat at pagsunod sa iyo. Naway ang biyayang aming tinanggap ay makita rin sa aming pamumuhay, sa aming kabutihan, pagmamahal sa kapwa, pagpapatawad at paglilingkod. Gawin mo kaming instrumento ng iyong pag-ibig upang maipakita sa iba ang kadagandahan ng iyong biyaya. Maraming salamat, Ama, sa regalong kaligtasan na iyong ipinagkaloob sa amin sa pamagitan ni Jesus. Sa iyo ang lahat ng papuri at karangalan magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.